Nakita ko na abandonadong yate sa Google Earth. Kaya agad ko ito pinuntahan upang malaman kung ano nga ba ang dahilan kung ba't siya inabandona at anong klaseng yate ito. Base sa Google Earth ng 2010 ay may tatlong yate pa na makikita na nakaangkla mismo doon sa port. At noong 2014 hanggang 2022 ay puting yate na lang ang natira dito. At noong Disyembre ng 2022 ay dito na napadpad sa pantalan ang yating puti na maaaring dulot ng malakas na bagyo o alon. At napabayaan na ito hanggang sa ngayon. Mula Tigaon ay nag-arkela kami ng tricycle papuntang Bonggalon. Habang papunta pa lang ay mararamdaman mo na ang pagkatuwa dahil sa mga gandang tanawin at pagkamasayahin ng mga taga rito. Pagkababa ay lalakad pa ng ilang kilometro para makarating dito. So what is up mga kagalugad? So andito tayo ngayon sa Bicol upang galugarin ang isang yate dito, no. Papunta pala ako rito, grabe yung itsura niya, nakita ko na kasi siya pababa pa lang ng makikita mo siya doon, mabubungad mo. Nakaka-excite galugarin, no. And ano kaya yung makikita natin sa loob? Yun, tara, bababa na kami dito sa banda sa may port. And ilang lakad na lang marating na natin yan. So andito tayo ngayon sa Bonggalon Elementary School at ito na yung mismong Bonggalon Port na nakalocate dito yung abandonadong yate. So dito yung daungan dito banda sa kaliwa. At yun, ito yung tulay nila pa port. Unang gagalugarin natin ay ang dilaw na yate na halos parte-parte na. Isa rin ito, no, yung mga na bangka dito. Ayan, grabe, nahati sa gitna, no. Ito yung mismong hagdanan nila pataas. Grabe dito. Ito yung tsura niya sa loob. At yung pinakamakina nung bangka dito. Andiyan, puno na rin siya ng mga basura. And yung mga ano na rin dito, pag-alaga ng insekto, no. So ito siya. Mukhang matindi ang pagkakatama sa dalampasigan. Mahati pa naman sa gitna ay talagang sira-sira. So makikipot lang yung daanan dito at maputik dahil basa, no? Kasi malapit siya sa tubig. Paano yan? Nakasapatos ako. Gaya mo na. Kaya naman, talon ka. Hindi, okay lang yan. Okay lang, basa na. May medyas pa naman eh. Tay! Saan po ang daan papuntang yate? May pa ganun po? Okay po, sige po. Salamat po. Okay, tara. Dito to? Ayun na yate? Okay, yun na pala, bungad lang. Ganyan pala ang itsura na sa malapitan. Ano siya? Tingin ko mga private siya na yate, no? Pwede siya pang extraction ng mga isda or kung ano man, for hire siya, no? Hindi namin alam kung anong rason kung bakit siya na stack up dito, no? Kung anong reason, maybe matanda na or marami ng palitin na parts kaya di na tinuloy, no, in-stock na lang dito, or possibly sa taas ng tubig so malamang na ano ng alon or sa taas ng tubig sumarid siya dito, no. Yan. So bali dyan tayo kanina at ito yung dadaan naman rito, no? And meron pa rito na isang maliit lang na speedboat. So yun muna, punta muna natin yung kung ano meron doon. Maswerte kami na ganitong level lang ng tubig ang aming naabutan. Kaya malaya kami maglakad kung saan saan. Normal lang siya na speedboat na ano dito, na stock lang, no.
And yun, ito siya. Ito ay fishing boat na ginagamit pang huli ng isda at pantawid dagat. Pwedeng lagayan ng isda, no? May mga nauhuli nila. Kabilaan. Sheesh. Ayos, boy. Ito yung pinaka pwesto ng driver, no? Kapitan. Ito pa medyo maluwag din. At ito rin yung mismong upuan. Nagalaw. At ito yung mismo yung pwedeng lagayan ng gamit, no? Kung ano man. Dito may salamin. Kabilaan, basag na. Dito rin. So, possibly, itong speedboat ito is ginagamit pang rescue. Or kung ano man. Pupunta na natin pinaka main. Ito yung yate, no? Kung unang bungad pa lang dito, mababasa mo na pinakasurat dito na parang Japanese ata yan o Chinese. Asahimaru, no? So, ano kaya ang ano doon? Asahimaru? Possible, ano siya eh. Parang brand ata ng mga gantong yate o kung ano man. Asahimaru. Ganun siya. So tara, kaya tayo. Kaya naman siguro, no? Medyo may kabigatan lang tayo, pero kaya yan. Kahit ilang taon ang lumipas ay matibay pa rin ang hagdan na ito. Unahan natin dito banda sa unahan. Ito, pagbungan doon pa lang may mga gamit sa loob, oh. Halatang ani. Halatang naiwan na talaga eh. At may pintuan doon, kung makikita niyo, may pintuan pa roon. Papasok dito. Kung iyong natatanaw ay meron 3 upuan at lamesa na maaaring crew lunch o day room nila. Ilawan natin. So, di siya kaya ng ilaw. Gawa ng maliwanag pa. So, maya na lang. So, unahin mo natin ito. Banda. Ito siya, oh. Yung pinaka meaning sa ibang lingwahe, at ito siya. Asahimaru. No, dalawang hagdan ang gamit nila. At ito yung itsura niya sa harapan. Angas. So possibly itong mga to eh parang binababa ata to ng tao o ano man. About ang mga laman ata dito siguro sa engine. No? About dito, ano kaya makikita natin dito? Ito siya. Parts lang siguro ng kung ano man nang nandito, no? And as you can see, malala na yung mga ano ng bakal dito. Possibly meron siyang dalang tetano o kung ano man bacteria kung sakaling masugatan tayo dito. Ayun dyan, binababa talaga siya ng mga tao. Alam dito. Ito ay tinatawag na access hatch kung saan ginagamit ito kapag may inspeksyon, cleaning o repair. Ayan. Ayan dito. Parehas lang din sa kabila, oh. Ay, ulak. Harang. Ito yung may harang. Hindi ko maangat. So mamaya kausapin namin yung napag-alaman namin dito, no? Para kung sakali pwede na mapasok sa loob. Nakatakot ah. Nakatakot ah. Oo boy. Medyo may katigasan naman. So doon lang tayo sa kabila dumaan. Nakitin din natin siya mamaya dito sa pinag-picture ni Ken.
May mga panggatong pa rito. Then may hagdan pa rito pataas. Tapos ito naman yung pinaka hook, no? Pinagtatalian. Pinaka hook pagka mananatili ang isang bangka, no, hinuhulog nila to para hindi gumalaw o sariling mag-drive. Meron din pala siya sa likod at meron din pala siya sa una. Then ito naman about saan siguro to. Junior function box dito. Tayo. Oh. Angas, boy. Baba ko lang itong pag medyo may kabigatan. Dito yung pinaka sa taas. About saan na siguro to. Umiikot eh. Para di mag-overheat. Ito yung view mo sa taas, no? Oh, grabe. Parang si ano dito sa Pirates of Caribbean. Dito ako tatambre dito. Ganyan. Solid. Nakakamanghala na masaksihan harap-harapan ang mga nakikita natin sa pelikula. Angas, pre. So ito yung pinaka top. Ito yung POV mo rito, no? Pag nasa taas ka ng yate na to. Angas lang, napaka ano niya, laki, no? And grabe, solid. Paka solid, no? So walang exactong date kung kailan siya dito na stock or kung ano man. No? Kaya magtatanong kami sa lokal doon banda. Baba na tayo. Airplane, tara na. Tara. Solid sa taas, boy. Iloob naman. Mamaya. Tara, baba na. Ayon sa pangalap ng impormasyon, hindi ito yate. Sapagkat ito'y mga barko ng Hapon na may nakasulat na Hasahimaru. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Hasahimaru? Ito ay Japanese made at sumisimbolo ng proteksyon at kaligtasan sa dagat. Maaaring work vessel siya or any government operations like coastal patrol na matagal nang hindi operational kaya tinayaan na mabulok dito sa dalampasigan. Kami ay bumalik sa daungan upang makapagtanong at paalam sa lokal. Tara. Sige, sige, dali. Ay, ito yung itsura niya sa gilid, no? Ang ganda. May mga ano pa siya, oh. Naka ano na ano, letters. Nadali po ng bagyo. Aksidente lang. Oh, aksidente lang. Bigo kami nang makapasok sa loob ng barko. Natsyempohan namin na wala ang kwartya dito. Mas maiging may legal na permiso kaysa sa illegal na maaaring ikapamahamak nyo. So negative tayo makapasok doon, no? At yung yate pala yun binabantayan ng guard. Walang guard ngayon doon. Sayang, hindi natin mapasok siya eh. Siguro kasi nga may mga gamit din. Di na, pag pinasok natin yun, makasulong pa tayong trespass. Kaya yun, balik na tayo dun sa taas. Yan, dyan lang yung mapapakita ko sa inyo sa yate ngayon, no? Sa ngayon. So kung nagustuhan mo itong video na to, no, huwag makakalimutan i-like and subscribe sa amin, no? Kalugad Boys. And ilang mapapakita ko, pasensya na. And peace out. Alright.